Ito na po, ito yung catchphrase dito ha, mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Ang sabi niya dito, bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Po sa kanyang executive order, may nakalagay dito funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. So, tanong natin dito ngayon. Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, alright, shall be charged against any available appropriations. Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Musimula sa susunod na taon, mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. And that is an order. Hindi po pwede yan, with all due respect. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember? Itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama. Sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. Doble ko yan, sweldo ninyo. Oo. Naalala mo? Tama. Natupad? Oo, correct. Natupad? Bakit? Bakit na? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang value niyan is a regular Republic Act of Congress. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa, mga kapatid, ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Anyway, eto po muna ha. Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga naghihirap ng mga uri manggagawa, eto po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, anong kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personnel sa gobyerno, ang forces, PNP at iba pa. Tama, it will be in three tranches starting po next year 2026. At hindi lang yun, itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, sige. So, yan po ang... timing na timing, ha? Oo. Yan po ang sinasabi, mga kapatid, kahapon ng Presidente. Siya mismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi niya dito, sa anunsyo ng Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating Presidente para magsabi niyan at magdesisyon niyan? Meron siyang executive order na inilabas. Okay, executive order number 107. Okay, sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright? 3 tranches daw po itong pinag-uusapan dito, billion Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Eto na po, ito yung catchphrase dito ha, mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayong mabuti. Hindi natin po ito sa hindi gusto ha, pero ito lang po ha. Tandaan natin that the authority to appropriate public funds comes solely sa poder ng Congress. Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. Musimula sa susunod na taon, mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganon-ganon na lang, hindi po.
may limitasyon ang power ng presidente. Hindi ka pwede magsabi na magmula ngayon ang lahat ng mga kawani ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses magkakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order. Hindi po pwede yan, with all due respect. And I'm sure the president na dating congressman at senador, alam na alam yan. The power of the purse emanates from Congress. So tanong natin dito ngayon. Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, all right, shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 GAA and any other available appropriations subject to relevant etc. etc. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember, itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama, sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. Doble ko yan, sweldo ninyo. Oo. Naalala mo? Tama. Natupad? Oo, correct. Natupad? Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang value niyan is a regular Republic Act of Congress. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa, mga kapatid, ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat kasi nung una, nang makita itong balitang ito ng iba, masaya agad. Pamilya ng mga militar, ng polis, maging ang hanay ng militar at ng mga polis. Pero hintayin pala muna natin kung aaprubahan ito ng Kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag-uusapang budget ngayon for 2026, may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayong narinig eh. Oo. Di ba, wala sa diskusyon, wala sa balita, wala sa diskusyon, wala sa interpellation, wala sa mga sinasabing mga insertions. Wala. Hindi po ba, mga kapatid? Pero, alam mo naman dito sa Pilipinas, pagka may gusto, may paraan. Nalimutan nyo na ba na zero budget nga yung PhilHealth eh? Okay. Baka hanapan na naman nila. Saan kaya nila kukuhanin yung budget? Babawasan ba nila budget ng Senado, ng Kongreso? Kasi dapat nga po si Pato ang siya magdedepensa ng budget ng defense, di ba? Ng military personnel, right? Correct. Yes, oo. Pero wala siya. Kasi kung si Bato po ang magdedefend dito, ipapangalandakan nila ito. Itong budget na ito. Na meron na talaga. Okay. Oo. Sa mga kapatid, ito ho, inilalatag lang namin ito sa tamang perspective para kayo mag-isip-isip, di ba? Hindi po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng aumento na kawani ng pamahalaan. Saan mo kukunin ng pera? At ano ang poder mo? Para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval. Think about it. Abangan. Sayang naman, sabi nila. Sayang, pogi points na sana. Hindi naman sayang, di ba? Hindi. Pwedeng gawin. Pero Congress must appropriate. Dapat pala bago nag-anunsyo, yung sure na merong pondo. Okay? Because the wordings itself, attorney, di ba? Batiin ko si Attorney Paul Bongko. Good morning, Attorney Paul Bongko. Si Attorney Bernie Pajares at Attorney Karina Cuevas. Magandang umaga, mga attorney. Good morning po. Tama? Tama. Okay. Well noted. Sige.